Idol, may latest update po tayo na balita. Binalita po sa 87.7 Brigada News FM si Daddy Frankie. Ano kaya to bago natin bigyan ng reaction ang binalita ng isang reporter mula sa 87.7 Brigada News FM. Panoorin niyo muna to punto por punto. DSWD laban po sa ilang content creators na umano'y nagsasagawa ng rescue operations, pagkupkup at pagkuha ng mga videos ng mga homeless o beneficiaries ng walang permit at tamang koordinasyon sa gobyerno. Ayon po sa DSWD, kailangan tiyakin na hindi naabuso o nagagamit lamang sa content ang mga mahihirap kapalit ng views, likes at viral videos sa social media. Ipa po ng ahensya dapat ring protektahan ang dignidad at privacy ng mga taong tinutulungan, lalo na ang mga bata, senior citizen at mga vulnerable individuals. Pero paglilinaw po ng ahensya, hindi po sila tutol sa mga pagtulong ng mga pribadong individual. Dahil dito, hati ngayon ang opinyon ng mga netizens. May ilan ang nagsasabing mas okay na raw ang tumutulong kahit content creator kaysa wala umanong ginagawa ang iba. Nakakadismaya rin daw ang ganitong pahayag ng DSWD na imbes na matuwa at magpasalamat ay tila baga parang lumalabas na mali pa ang pagtulong sa kapwa. Karamihan daw kasi sa mga natutulungan ay yung mga tunay na nangangailangan at hindi nakikita at napupuntahan ng gobyerno dahil kung hindi pa umano nag-viral ay hindi pa kikilos ang pamahalaan para maabutan ng karampatang tulong. Pero may mga netizens ding naniniwalang hindi dapat gawing content ang paghihirap ng tao at mas mainam pa rin umano kung maayos at legal ang proseso ng pagtulong. Nagugat ang usapin matapos maglabas ng pahayag. For today's video, mag-unbox at ikabit natin itong Yun Orion. mga ka-idol, wait lang, advertisement pa. Grabe mga ka-idol, hindi talaga tanggap ng DSWD nang nangyari talaga ng kanilang kapabayaan po. Punto por punto mga ka-idol. Mag-unbox at ikabit natin itong So, wait lang, ating tapusin na yung advertisement at tapos pagpapatuloy natin. 2 minutes lang naman po ito mga ka-Daddy Frankie. Grabe po mga ka-idol, hindi nila tanggap na nangyari. Na pagpatuloy natin mga ka-idol. Sa content creator na si Daddy Frankie o Frankie Bugarin, kung saan pinuna ng ahensya ang umano'y unauthorized rescue operation, unlicensed shelter at pagpo-post ng videos ng mga vulnerable individuals sa social media. Dahil po dito muling nabuhay ang diskusyon online kung hanggang saan ang hangganan ng pagtulong at content creation, lalo na kung sangkot ang mga homeless, bata at mahirap na individual. Nananawagan naman ang DSWD sa mga vloggers at influencers na tiyaking legal, may tamang koordinasyon at may paggalang sa dignidad at privacy ng mga taong kanilang tinutulungan. Tama naman yung sabi ng iba, kung hindi pa nag-viral, hindi pa na-KMGS, hindi pa maabot, hindi pa mapapansin ng ating pong pamahalaan. Totoo po Ganun mga ba yun? ka-idol. Totoo po yung sinasabi nila mga ka-idol. So grabe po mga ka-idol na pinapalabas nila na si Daddy Frankie ay hindi marunong sumunod kung ano man ang mga rules and regulation inside sa ng DSWD. So bago natin mabigyan ng reaction, magbasa muna tayo ng konting mga nag-comment po doon sa nakinig at nanood sa balita na ito. Sabi pa nga dito ni Christine Joy Manzano, Miguel Love shoutout, nabuhay na ang DSWD nang dahil kay Daddy Frankie. Grabe kayo DSWD. Diba kung hindi nag-viral si Daddy Frankie during the interview of Karen Davila, hindi gumagawa ng hakbang ang DSWD sa kanilang kapabayaan punto por punto. According to Vivian Tura, sila nga may permit pero di naman sila kumikilos. Tama, umahanap ng taong bayan na marami nangangailangan ng tulong. Si Daddy Frank official lang, kahit kumikita si Daddy Frank supporters, at least tinutulong naman niya. Sabi ni Ma'am B. At saka nagpapagaling yung mga nagpapagaling sa sakit, kapansanan. Kasi totoo po, kasi si Daddy Frankie wala po siyang pinipiling dapat tulungan. Tapos binibigyan pa ng mapag-asa sa buhay, kaya love namin si Daddy Frankie. 3-0 kasi ang di nyo nagagawa ni Daddy Frankie. Yan po mga ka-idol po ang katotohanan po doon. So alam naman natin ng gobyerno ngayon, tulog.
lagi nilang what we call this, inuuna lagi tayo yung batas. Kahit sarili nga nila, hindi nila sinasusunod yung batas, ginagawa ba nila ang obligasyon nila? Yun ang katanungan doon. Ako rin ng to Janus Lugmay, dapat lang ng palaboy sa daan, kunin ng DSWD. DSWD, makinig po kayo, na magkapakain at sila rin ang magpagamot ng libre at sila rin ang magbigay ng kabuhayan. Nagpasalamat kami kay Daddy Frankie dahil sa kanila yung palaboy noon gumaling ay binigyan pa ng kabuhayan ngayon, punto por punto. Tama din po naman mga ka-idol. Kaya maraming huwag po tayong magtaka mga ka-Daddy Frankie kung maraming nagmamahal kay Daddy Frankie. Mga nasasapawan na kasi mga vlogger kaya heto gumagalaw na sila. Totoo po yun. Basta lagang iba mga dating upload ko, hindi gumagalaw ang DSWD kapag hindi mo kubitin. Kapag hindi sila napapansin ng kanilang namumuno, hindi sila gumagawa ng hakbang, hindi sila nagtatrabaho, tulog lang sila sa opisina. Tapos marunong pa sila mag-word na babala. Sarili nyo, ipakita nyo muna DSWD ang sarili nyo na nagtatrabaho kayo sa inyong opisina at tumutulong, ipakita sa tao na tumutulong kayo punto por punto. Hindi yung ganitong way. Yung taong tumulong, kinukontra nyo pa. Dapat sumunod sa rules and regulation. Paalala, babala, anong ibig mong sabihin? Mabuti pa ngayong tao, gumagawa ng hakbang, gumagawa ng paraan para tumulong, para makatulong. Pero kayo, anong ginagawa ninyo? Huwag kayong dyan According to Ma'am Ana, sa mga dyan, please don't forget to subscribe his YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Ipagpatuloy natin. According to Ma'am Ana, Anduhar, di baling pinagkikitaan at least tinutulong mga DSWD. Anong ginagawa nyo? Mukhang nakaupo lang kayo sa mga opisina nyo na hindi nyo magawang lumabas at tingnan ninyong pakalat-kalat sa lansangan. Totoo po. Kasi hindi naman bulag at bingi yung mga tao na hindi nakakaramdam. Mabuti pa yung mga environ sa nakakapaligid ng lipunan. Marunong makiramdam po ako anong problema sa lipunan. Hindi katulad kay sa mga DSWD. Na feeling bulag. Ang kanilang nakikita sa lipunan kung anong problema. Ipagpatuloy po natin. Tapos kapag may tumutulong, galit kayo. Tama. Di nga kayo makatao, makademonyo pa kayo. Binabasa ko lang po, not from me. Dapat nga pasalamat kayo kasi gumagawa ng trabaho nyo. Galit kayo? Sabi niya. Ganun lang po dun Kasi naapakan ng mga charity vlogger ang obligasyon ng DSWD. Kung hindi nag-viral si Daddy Frankie, kung hindi na naki-MGC kay Jessica Soho, mga ka-idol. Dito pa maraming nanggigigil, maraming galit na mga sponsor, mga tao, nakakaalam about sa background ni Daddy Frankie. According to Rosewedo, the Divas, kung kumikita ang content creator sa mga rescue, mga palaboy, mas okay na rin yan na nabigyan ng panibagong buhay kaysa DSWD na wala naman nagagawa. Tingnan nyo, si Daddy Frankie, na rescue kinuha nyo, na ipagamot na, sana kayo Totoo po yun. Nasikan demotion sila. Na tumulong. Sa mga nasa lipunan, sa mga taong magrasa. Mahiya naman po kayo, DSWD. Hindi ibig sabihin, tinatakot yung mga charity vlogger. Bakit? Nagagawa nyo ba ang obligasyon po ninyo na mag-ikot? Hindi nyo naman nagagawa ang obligasyon ninyo. Anong dapat nyo gawin para magawa nyo ang trabaho nila? Makipag-coordinate kayo ng barangay officials kasi kasi silang nakakaalam sa kanilang nasasakupan. Ganun lang po doon, hindi yung tulog kayo sa iyong opisina. According to Lina Di Guzman, Pacheco, bakit kailangan pa bang may permisyon ang tumulong sa kapwa? Kung hindi nag-viral yung kay Daddy to Frankie, walang issue. Totoo po yun, tahimik, di ba? Dahil napapahiya po ang DSWD. Kung sino mang namumuno nito, wala silang pakialam kung ano nangyari sa mga Pilipino dito sa Pilipinas. Ang importante, nakaupo, may monthly income na walang ginagawang trabaho. Yun ang pinakamahirap ngayon sa Pilipinas, mga kaidol. Kaya ayaw ko ng Pilipinas. Totoo po yun. But no, just Pilipino po tayo.
Siguro depende po yan sa pamamalakad. Kung sinong kasulukuyang administrasyon na namuno ito, paano niya makontrol, anong ahensya man ito. Punto por punto. Okay, patuloy natin kay Kuya Bert Traviller. Dati hindi binabalita ang DSWD. Ngayon, meron si Daddy Frankie Fisher ay nagpaparamdam na sila. Nakakaya talaga kayo gumising kayo. Iwasan niyo yung kabaliwan ninyong kabulastugan dyan sa DSWD. Tayo, we are democracy. May kanya-kanya tayong opinion regarding this. Kaya wala kayong karapatan magsabi, magbabala sa mga charity vlogger. Bakit? Nagagawa niyo ba ang obligasyon ninyo? Yun lang po doon ang katanungan ng karamihan. Tapos picture-picture, 10K, tas binabawi. Lahat yan sa paniki. Isa rin ang paniki na yan. Hindi po makatarungan ang lugar na po yan. Sinasamantala ng DSWD ang kahinaan ng mga taong may hirap. Yun lang po ang po doon. According to Overlin Contero, inggit sa ata mga DSWD, gawin ninyo, lumalabas kayo sa office, totoo po yun. Kung anong kahit mga PNP, nasa labas, wala eh. Noon naglakad lang ako mga ka-idol, tumay-tumay na matanda, sa stoplight. May PNP doon sa gilid, hindi man lang inassist nila yung matanda. Kung hindi ko sinabi sa PNP, obligahin niyo yung trabaho ninyo. Hindi nila gagawin ang kanilang obligasyon. Tinitingnan lang matanda, tumawid sa kalsada. Di ba? Ganun po ang kagarapal ang Pilipinas. Ang Pilipino nagtatrabaho sa public servant, mga ka-idol. Kaya wag tularan po, nakakahiya na po. Kaya wag po tayong magtaka. Kung ang Pilipinas ngayon ganito nakatalamak punto por punto. According to Mercy Rosel Salvador, nagising ba sila? Nagising sila. Hindi lang sila nagising, sinampal sila ni Daddy Frankie. Sinampal sila ng malaom-laom. Ngayon nagising, ayun, may nalalaman na silang babala. Yung mga ganong eksena talaga, mga ka-idol. Huwag tularan ng mga DSWD. Gising-gising din pag may time. Gising-gising din. Nakakahiya na po kayo. KG ang mga taga KG mga taga DSWD, nakakatawa kayo DSWD. Di ba mga ka-idol? Lang po dun mga ka-idol. Yung pinopoint ni Kuya SMB, mga ka-idol. According to Veronica Gamayang, saludo sa lahat ng mga charity vlogger like Daddy Frankie Official. Buong team nila ang dami nila natutulungan. Sobrang totoo po yung kagaya kay Oliver, mga ka-idol. 16 years nakakulong sa paniki. 16 years. May ginawa ba ang DSWD? Wala. Wala silang ginawang hakbang. Even the barangay official. Dapat nga, ang gagawa ng program na yung mga DSWD na maisunod ng barangay official. Dapat maano yan sa kanilang programa, kung anong programa ang kanilang ginagawa. Ganun lang po dun, mga ka-idol. Kumikilos lang kasi puro kumikilos lang talaga yan sila, mga ka-idol. Sabi ko sa inyo, kapag nahalata na sila na walang ginagawa. Kaya po mga ka-idol, maraming mga Pilipinong galit sa DSWD dahil sa kapabayaan. Ito pa, mga ka-idol, requirements pa. Kung wala kang indigency, kung wala kang birth certificate, wala kang valid ID, hindi sila magbibigay tulong kahit ikay mamatay ka na. Ganun lang po ang pinakamahirap sa gobyernuhan ngayon. Hindi na po nakakatulong. Tax na naman yan, galing talaga sang daw. Ilang bilyonis ang pinupuntuhan ng DSWD, ang laki. Mga kaidol, mas malaki ang DSWD kaysa education. Totoo po yun, punto po punto. Dahil sa tamark sa Pitchikul, Kuya Oliver at sa 10K. Hindi ba ganun lang po doon, mga ka-idol? Yun ang pinakamahirap po, mga ka-idol. Kung permit ang pag-uusapan, sana po huwag pahirapan sila paggawa ng kukorek po dyan. Kasi ang problema, pinipirahan kasi ng DSWD, GCGS. Dito lang sila bumabawi. Parang ginagawa rin, ang duli, hindi lang DSWD po, mga ka-idol. Even the Dole and DSWD. Naku po, pinapahirapan muna. Kaya wag tayo magtaka kung ang Pilipinas ay ngayon, instead na umasenso tayo
Sa kahirapan ng Pilipinas, bumabagsak tayo dahil sa mga namumuno sa gobyerno na walang pakialam. Sabi pa rin, kung permit ang pag-usapan, sana huwag pahirapan sila pagkuha ng permit. Kasi kung titingnan ang positive side, ang mga charity vlog ay magiging kaagapay ng DSWD. At pagkawanggawa na kung titingnan ang bunga ng kanilang pag-content ay mga nababagong buhay, kagaya na lamang isang pamilya na tulungan. Kukurik po, nabubuksan nila ang madilim na buhay ng mga taong nawala ng pag-asa. Si Oliver, kung hindi tinulungan ni Daddy Frankie, madilim ang kanyang takbo ng buhay dito sa babaw ng mundo. Anong ginawa? Tinulungan. Lahat tinulungan ni Daddy Frankie para magbago ang buhay ni Oliver. Alright? May ganong DSWD ba sa paniki? Wala. Kahit nga tinki, pinagraramot. Di ba? Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe this YouTube channel. Again, Kuya SMB Vlog. Grabe po mga ka-idol, hindi makatanggap-tanggap sa ganitong mga balita mula sa DSWD. May nalaman pa silang babala. Dapat yung mga ganong babala, paalaala, dapat i-adapt nyo yan sa iyong sarili. Kahit nga kayo, hindi nga kayo sumusunod Sumusunod ba kayo ng rules and regulation? Ay kung ano ang obligasyon po ninyo, pang araw-araw niyong routine. Huwag kayong ganyan, DSWD. Malaki ang tulong ng vlogger kagaya ni Daddy Frankie. Marami siya natutulong homeless. Totoo po yun. Marami siyang natutulungan ng mga nasa lansangan na walang bahay. May ganong DSWD? Wala. Okay, anong barangay ka? May valid ID ka ba? Wala. Sige, kumuha ka muna ng barangay ID. Homeless nga eh. Walang permanent address. Tapos may ganong requirements pa, DSWD. Baguhin nyo. Ako kung pwede lang magmura, hindi lang pwede magmura, no? Kasi mabait si Daddy Frankie. Okay. According to Roselia Cabero Soriano, kumikita mga content pero tinutulong ko. Totoo po yun. Bakit pinapakialaman niyo yung mga content creator, mga charity vlogger? Gumagawa lang sila ng kakawang. Gayahin nyo rin. DSWD yung kanilang mga ginagawa. Nagmo-monitor kayo sa mga area ninyo. Hindi yung nakatutok lang kayo sa computer. Gumagawa kayo ng parang kung paano kayo makasingit na makakuha ng pera. Huwag kayong ganun. Ako rin naman to Zia Zerizi, hugas kamay ang kumuha ng hugas kamay talaga yan lagi. Di ba? Kung gusto niyo sumunod ang mga charity vloggers, yung sarili niyo gawing sample na para yung mga charity, para yung mga charity vlogger, sumunod sa inyong yapak kung anong ginagawa ninyo. Ganun lang po. Pero kung nakikita ng mga vloggers na wala kayong pakialam, wala kayong ginagawa, diba? Ganun lang po dun. Dapat nga kayo nito eh. Kayo ang gumagawa ng obligasyon kung anong mga ginagawa ng mga charity vlogger kasi kayo nasa gobyerno ng Pilipinas. Pero anong ginawa ninyo? May ginagawa ba kayo? Yun ang katanungan po dun. According to Nini Cabulores, sa totoo lang maganda man pagtulong ni Daddy Frankie sa mga tao dapat hindi minamasama ng gobyerno. Kasi kahit kukontent na pero sapat ang tulong pag binibigay nila sa kanilang tinutulungan. Lalo na sa mga taong parang walang pag-asa. Totoo po yun. Ma'am Nini Cabulores, Miguel Abshara. Totoo po yun. Ganun lang po dun mga ka-idol yung point ni Kuya SMB. Kaya ngayon po tayo magtaka kung maraming galit. Sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, ang pinakamalaking pinunduhan ng gobyerno ang ahensya ng DSWD. Pero ang DSWD hindi nila ginagawa ang kanilang obligasyon. Saan napupunta ang budget na yun? Saan? Naitutulong ba? Saan? Hindi nakikita ng mga tao yung mga nilaan sa inyo na budget. Ganun lang po dun. Ang importante, tumulong. Mabuti pa yung mga charity vlogger, nagbibigay sila ng walang requirements. Nangihingi, example, umihingi ba si Daddy Frankie ng
barangay agency, valid ID, birth certificate. Nagbibigay ba? Nanghihingi ba? Di ba wala? Saan ba dito ang hustisya, DSWD? Saan ang hustisya Nagpapala dito? po kasi ang DSWD laban po sa ilang content creators na umano'y nagsasagawa ng rescue operations, pagkukup at Maraming palabig sa lansangan DSWD na hindi nyo minomonitor ng maayos. Saan kayo makipag-coordinate DSWD para makuha nyo yun? Ha? Ano yung mga PNP, walang trabahong iba eh. Paikutin nyo sa lugar. Kapag may nakitang mga palaboy, dakpin. Ilagay sa DSWD. Pero anong wala din ginagawa ng mga PNP. Kailangan lang naman po doon koordinasyon ng bawat ahensya ng gobyerno para matugunan ang mga pangangailangan at needs ng tao dito sa ibabaw ng mundo, ibabaw ng Pilipinas. Ganun lang po doon po ni Kuya SMB. Kaya kung anong mga ginagawa ng mga charity vlogger, huwag nyo naman masamain. Alright? Bakit? Kung kailan hindi nakita sa TV, hindi nag-viral si Daddy Frankie, hindi kayo gagawa ng action? Yung mga ka-idol, ang ginawa ng DSWD na gusto talaga nila, yung mga charity vlogger is magkaroon ng kasunduan mula sa DSWD o sumunod sila sa mga kung ano man ang mga alituntunin, batas, rules. Kung ano man ang ilunsad nila, dapat masunod ng mga charity vlogger. Yun nga sabi na nga kanina na sana kung in case kung kumuha man sila ng permit, sana wag naman pahirapan. Kasi ang problema sa DSWD, pira-pira lang din dyan. Pira-pira lang din. Okay? So hindi po makatarungan yung mga opinion o yung mga ginagawa ng DSWD. According naman to kay Jess, kung permit ang pag-uusapan, sana huwag pahirapan. Yun sana mga ka-idol, na huwag naman pahirapan. Huwag ninyong pairali yung prinsipyo ninyo, DSWD, na palagay nasa tama. Kasi yung una-una, yes, nandun yung point, nasa ahensya kayo ng gobyerno. Pero hindi naman ang lahat ng panahon tama kayo. Ang tanong, ginagawa nyo ba ang obligasyon ninyo ng tama? Ginagawa nyo ba? So huwag kayo magpuna kung anong mga ginagawa ng mga charity vloggers na instead na kayo dapat ang gumawa niyan. Kasi ang nangyayari, kayo ang napapahiya dahil sa inyong kapabayaan, sa inyong trabaho na wala kayong ginagawa. Ganun lang po doon. Sinsya kayo medyo maingay kasi nandito ako sa loob ng aking trabaho. Nagtanggal lang ako ng scrub suit. Ganun lang po doon mga ka-idol. Totoo pong malaking tulong ng vlogger katulad kay Daddy Frankie. Bayad na ni Leo, bayad na ni Richard, bayad ni Gia, bayad ko na rin. Ganun lang po doon yung point ni Kuya SMB. Hindi ko ba naalok, no? Wag niyong pairalin na sa kapangyarihan kayo. Dapat nagpapakita kayo ng example, halimbawa sa mga vloggers, sa mga taong tumutulong na walang requirements, agad-agad sila nagre-rescue ng tao. Ganun lang po doon mga ka-idol. Kasi gusto nila mapahiya si Daddy Frankie. Di ba pinangalanan talaga? Okay naman sana o charity vlogger, pasok na doon si Daddy Frankie, pero pinangalanan talaga na malaom-laom. Ano ang purpose nila mga ka-idol? Please comment section below. Sinsya na po kung medyo maingay ang aking environment kasi nandito ako sa aking trabaho ngayon.
Naghubad lang ako ng scrub suit. Dahil nainis ako doon eh. Sana bukas pa ito gagawin sa pag-out ko sa work. Kaya lang di ko na kaya, di ko na matisa yung mga ginagawa nilang kababuyan, kabulastugan. Ganon. Saka ito pang problema ng DSWD. Mapagsamantala kayo. Yun lang po dun. Dahil kay Daddy Frankie, nag-isang mga taga-DSWD gumalaw na sa totoo po yun. Gumalaw ang mga taga-DSWD. Nagising ang DSWD na inaantok pa sila. Ngayon, gising na. Mulat na mulat ang mata. Kagaya kay SND mata, mulat na mulat. Ganun lang po dun. According to Raymar Culambadasilio, si Daddy Frankie at buong team niya. Totoo. Karapwa na marami nagko-compliment sa isang charity vlogger. Dahil nakikita nila yung sinseridad, nakikita nila yung malasakit sa kapwa na hindi nakikita sa DSWD. Tama ba ako? Word na malasakit, wala ang DSWD. Sila nga dapat ang mayroon yan. Isa kakaayos ng mga sambayan ng Pilipino na madapat tulungan. Ganun lang po dun. According naman to Imelda Florendo, dyan din naman po kumukuha ng pantulong. Totoo po. Mabuti nga yung charity vlogger hindi kumukuha ng pundo ng kaban ng bayan. Gumagawa sila ng paraan para gawa ng paraan para matugunan ang pangangailangan ng isang gutom na tao. Di ba? Mga kaidol, itong dahil ng mga kaidol kung bakit mahigpit ang panggobyernohan ng Pilipinas ngayon. Pero nakakalusot din. Dahil maraming korupsyon, yan lang po. Mapagsamantala ang Pilipino. Pero maraming yung mga mga documents na dapat mong gawin bago ka makakuha ng pundo ng kaban ng bayan. Pero nakakapagnakaw din naman ang iba. Ganun lang po dun mga kaidol na malaom-laom. Totoo po yun. Sampal sa DSWD ang ginawa ng mga charity vlogger. Dapat sila ang gumawa niyan. Yun po ang dapat natin tuunan ng pansin mga kaidol. Okay? Sana lesson na ito ng DSWD. Maraming galit ng mga Pilipino, mga kaidol sa ginawa ng DSWD, ginagawa ng DSWD. Kasi hindi naman nila inoobliga yung kanilang pagtulong. Inoobliga ba nila giobliga ba nila ang kanilang obligasyon? Ganun lang po dun mga kaidol. Kagaya na yun, kay Calix, yung tinulungan ni Daddy Frankie. Dinalangan nila. Tapos afterwards, siguro, ginamit lang siguro pa-picture, kinuha, ewan ko kung binigay ang 10K. Binalik, kung saan siya, sa Bahay Kubo. Kinuha doon kay Daddy Frankie na di aircon pa. Hindi ko alam kung anong plano ng DSWD. Lagi mong iisipin DSWD, huwag yung tingnan yung mga revenue ng mga vlogger. Tingnan nyo kung paano sila importante, nakatulong sila sa taong dapat tulungan. Yun ang tingnan ninyo. Hindi yung revenue ng charity vlogger. Hindi mo lang alam, malaki ang tax na kinakalta sa amin. Lalo sa mga charity vlogger na malaking kita niyan. Malaking tax na binabawas. Yun ang pinakamahirap. Anyway mga kaidol, hanggang dito na lang muna tayo. Again, this is Kuya SMB. Sa mga bagong pasok, please don't forget to subscribe to YouTube channel, Kuya SMB Vlog. Maraming salamat again. Basta na sa katwiran, ipaglawan mo. Again, this is Kuya SMB. Para sigurado, punto por punto, pack the pack, and full na full. Have a good day, everyone. Ingat, God bless. Mabuhay kayong lahat. Daddy Frankie, mabuhay ka.
ipaglaban kapag nasa katwiran. Mabuhay tayong lahat.